kaya pagtakpan. Nung una pa sinabi ko na, hindi nila kayang pagtakpan ito. Halos lahat. Pero karamihan kay Bongbong Marcos. Yun. Siyang gumawa lahat to, siya nagbibigay, siyang kasabwat, siyang mastermind. Yun. Kaya mga kababayan, magising po tayo, wag tayong pabudol. Walang hiya yan. Kasabwat siya, dalawa lang silang Yes, totoo naman mastermind. sinasabi nito. Speaker Romualdez, Martin Romualdez, sila nag-uusap. Recruit nila si Saldico Yun, para totoo gawin yan. yung mga masama na pinagagawa. Noong nakahalata si Saldico, na nilalaglag na siya, doon siyang umalis at nagsalita na. 5 days, may kaso na si Saldico. Grabe. Etong nagsalita, may abogado sila, sasampa na naman ang kaso. Ano pong klaseng gobyerno ito? Mag-isip po tayo, sama-sama po tayo, suportahan natin ang mga Marines na ito. Dahil ang liwanag dito ang partisipasyon ni ang presidente siya sabi natin nagbubulag-bulagan na lang talaga yung iba. Ngayon, yung mga tunay na dapat na testigo, yun ang kinukulong. At ginugulo na naman sila, hinuhuli, kung ano-ano siyang Tinatapos na pinagsasabi. yung 18 Huwag na po Marines. kayong maniwala kay Marcos dahil loko lang tayo. So dapat suportahan natin ito dahil ito mga bayani ito. Totoo. At sana lumabas pa yung mga iba. Dahil napakarami po ang kasabwat dito. Yun. Po yung mga 18 at meron pang 12 lalabas. Yes. At hindi lang 12 dahil mula nung umpisa pa, ang balita ko mahigit 200 tao Grabe, ang dami ginamit pa pala. Akala pagbuhat ko ng mga nga maleta 40, pero mag-deliver parang sa ganun iba-ibang naasabi tao. ni yung attorney nila. Hindi namin magagawa po ito kung wala Yun. kayo. So, Support. tulong-tulong po tayo lahat para tulungan ang ating bansa dahil wala na po mangyayari. Mga matataas opisyal, involved lahat dito. Yes, grabe. Ito lang pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ng gobyerno. Grabe. Wala nang lalaki pa rito. So ayun na nga, talaga namang nakakatuwa naman kasi kahit si Chubby talaga hindi siya humihinto, tuloy-tuloy. Tapos eto na nga, talagang sabi niya dapat tulungan at protektahan tong 18 na Marines na to. Dahil talaga namang ito na yung pinakamalaking kalokohan ginawa talaga ng gobyerno. Sobrang laking korupsyon na talagang halos lahat ng mga perang yan ay napunta naman kay Bongbong Marcos. Dahil pakanan niyang lahat, magkasagot sila na Romualdez, tapos ang totoo naman talaga na si Saldico ay kinuha lang nila para in case na magkalaglagan, siya talaga yung iipitin. Kaya nung makahalata si Saldico, ayan, di ba? Kita mo ngayon. Ramdam talaga na siya ay kinuha lang para siya ang yariin. Sobrang sama ng ginawa nila, di ba? Kaya ayan, sabi ni Chavit, parang tulong-tulong tayo kasi hindi namin ito magagawa ng kami lang. So, yan nga, lumabas na yung mga Marines. Grabe, akala ko, sabi ni attorney kasi Balingog dun sa ibang interview niya, ay 30 yung nakakausap niya. Tapos eto nga, nasa 200 pala. Eh, ang dami nga, ay kung lalabas lahat yun. Hindi pwede palagpasin ang una. Gusto Yes. kong pasalamatan ang mga 18 ex-Marines. Dahil sila ang bayani natin bago. Yes. At dapat tulungan natin silang lahat. At ginugulo na naman sila, hinuhuli, grabe, kung ano-ano silang Ginuguloy pinagsasabi. talaga bago pa nga lumabas. Huwag po kayong maniwala kay Marcos dahil loko lang tayo. Wala pong flood control na Totoo yan. Nasa 5,500. kanya lahat ng budget. Maliwanag po yun. Walang project si Bongbong Marcos. Puro Grabe, kalokohan. no? So dapat suportahan natin ito dahil ito mga bayani ito. At sana lumabas pa yung mga iba. Dahil napakarami po Ito, ang kasabwat dito. Grabe. Po yung mga Tagabuhat lang ng pera 18 yun, at meron pang 12 lalabas. At hindi lang 12 Ito, dahil mula nung umpisa pa, ang balita ko mahigit 200 taong ginamit 200? pagbuhat ng mga maleta Tagabuhat pero lang yun, mag-deliver sa iba-ibang tao. At sa susunod, sasabihin ko yung mga ibang na-deliveran. Yan. Halos lahat. Pero karamihan kay Bongbong Marcos. Oh. Siyang gumawa lahat to, siya Siya nagbibigay, siyang kasabwat, siyang mastermind. Kaya mga kababayan, magising po tayo, huwag tayong pabudol at intindihin natin mabuti itong bago nangyari. Mga bayani po ito, mga 18 at yung mga susunod pang lalabas, yan ang tunay na bayani ngayon dahil silang sasalba sa ating bansa. Wala na po mangyayari sa ating bansa kung walang lalabas na ganito. So nakikiusap po ako, hindi ko kayo kilala pero saludo po ako sa inyo. Magpapasalamat ako. At sa lahat ng lalabas pa,
kayo ang bagong bayani. Hindi namin magagawa po ito kung wala kayo. So, tulong-tulong po tayo lahat para tulungan ang ating bansa dahil wala na po mangyayari. Mga matatas opisyal, involved lahat dito. Ito na ang pinakamalaking katarantaduhan na ginawa ng gobyerno. Wala nang lalaki pa rito. Halos involved lahat ang nasa gobyerno. Grabe. So, hindi nila kayang papagtakpan. Nung una pa sinabi ko na, hindi nila kayang pagtakpan ito sa mayigit 200 taong ginamit na nagbuhat ang pera, nag-deliver lahat. Nakikinig, alam ko nakikinig mga ibang nabigyan. Pasensya na po. Pero kailangan ituwid natin ang nangyari. Hindi pwede palampasin ito. Yes. Ang nagsabi nito, si Bongbong Marcos, maya naman kayo, sabi niya, walang hiya yan. Kasabwat siya, dalawa lang silang mastermind. Speaker Romualdez, Martin Romualdez, first cousin ni Bongbong ito, sila nag-usap. Recruit nila si Saldico para gawin yung mga masama na pinagagawa. Noong nakahalata si Saldico, kung nalilalaglag na siya, doon siyang umalis at nagsalita na. Yes, true. Totoo 5 days, may kaso na, Saldico. Etong nagsalita, may abogado sila, sasampan na naman ang kaso. Ano pong klaseng gobyerno ito? Magising po tayo, sama-sama po tayo, suportahan natin ang mga Marines na ito. At yung mga susunod pa nalalabas na nakakalam nito, bigyan natin sila ng parangal. So ako mismo, nagpapasalamat po ako sa inyo sa tapang nyo lumabas at dapat lahat ng nakakalam nito, pati nabigyan ng pera, nakikiusap ako na magsalita na rin kayo dahil karamihan ang nawawalang pera na kay Bongbong Marcos pa rin at kay Martin Romualdez. So, tinulungan lang po tayo. Dahil nagamit sila lahat doon. Ngayon, yung mga tunay na dapat na testigo, yun ang kinukulong. Kaya ang liwanag dito ang partisipasyon ni ang presidente ang sinasabi natin, Bongbong Marcos. Kasabwat siya dito. Yes, talaga. Number one, kung totoo siyang tao, paimbestigan niya si Martin Romualdez. Tinuturo na lahat ng tao dahil siyang binigyan ng pera. Bakit hindi niya imbestigayin? Dahil kasabwat si Bongbong Marcos dito. So mga kababayan, sama-sama po tayo. Napatunayan ko na sinungaling. Wala kayong project, Mr. Marcos, na 5,500 flood control. Oo, totoo naman. Ganun po, kasimple ito. At huwag nyo nang lukuyin ang taong bayan. Pinatawag nyo na naman ilang kahapon, mga governor, mga mayor, bibigyan nyo naman ng pera. So, niloloko nyo na lang. So, ayun, kita mo, alam na alam talaga to ni Chavit, hindi may ikaila sa kanya eh. Simula pa lang, saka yung mga project na pinagsasabi niya, pinuntahan ito eh. Iniisa-isa nila pero wala silang makita, kaya hindi may itanggi. Tapos ito nga sinasabi niya na parang kinausap mo na naman yung mga governor saka mga mayor, pag lolokohin mo na naman, bibigyan mo na naman ng pera. Nako, sabi nga, wag na kayo magpabudol at pinagloloko lang naman talaga kayo ni Marcos Jr. Totoo naman, nakita mo yan. Ngayon, tinatakot na naman nila sasampahan yung attorney, tinatakot nila. Tapos yung 18 Marines, tinatakot din nila. Sabi nga nung attorney, bago sila lumabas, may mga bantana sa kanila eh. Pero sabi nga nung mga 18 Marines, magpapakasundalo kami ngayon para sa bayan. Baka ito na yung huling laban namin para sa bayan. Eh, di go na. Ganun dapat. Saka hindi nila pwedeng basta-basta lang nilang kantiin yung 18 doon. Magkakagulo lang lalo. Lalo nang kalain mo yun, nasa 200 pala. Akala ko kasi dati doon sa interview nung attorney nila, si attorney Balingog nga. Sabi niya, 30 daw yung nakakausap niya. Tapos yun nga, ang gustong lumabas ay yung 18, tapos susunod nga yung 12. Pero 30 daw yung lahat. Tapos ito nga, ang sinasabi na naman, panibago na naman tong kay Manong Chavit na to na 200, nasa 200 pala yung tao na taga-deliver nila. O siguro yung iba dun, siguro mga naghiwa-hiwalay na rin kasi syempre wala sa Saldico. Wala na. Yung 18 nga, hindi na dun nagtatrabaho na eh. Pero yung mga syempre, yung mga nagtatrabaho lang naman yun, saka napag-utusan lang. Hindi naman nila alam kung saan galing yung mga perang dinideliver nila. Diba? Ang ganda nito kasi nga ito, talagang nabubuo na si kasama to dun sa nagpile na impeachment kay yung hindi tinanggap kay BBM. Ito si Kong Mike, ang
tinitira nga nila ngayon, ito si Attorney Baling saka si Mike Defensor. Kasi pinaghihinalaan nila, kagagawan daw lahat ni Mike Defensor yung paglabas ng 18 Marines. Paano naman yung gagawin na lahat yun ay makuha niya? Samantalang si Gutesa lang naman, kaya nga siya na-involved yan kasi siya yung nilapitan ni Gutesa na inilapit naman niya ay kay Marcoleta. Kaya sila, grabe yung mga lumalabas na matatapang, sila yung naiipit. Pero wala ito si Chavit saka si Kong Mike, tinatawanan lang nila Tapos yun nga, may hamon si Kong Mike dun sa mga nagsasabing sinungaling. Tapos ang hamon kasi nila barbers, yung mga congressman parang ipanotarize na nila, tapos permahan daw nila ng affidavit. So, ginawa nila ngayon. Di sampal naman sa mga pagmumukha nila. Ganun, kalupit itong mga to. At maganda pati kasi sabi may nagtanong kay Attorney Balingog na baka naman po mamaya may umatras dyan na biglang bumaliktad. Sabi, palagay daw niya yung wala. Kasi nga parang ang daming mga karanasan din itong mga sundalong to na talagang nakaka-apekto sa buhay nila yung nangyayari ngayon. Diba? Yung iba nga, sabi, merong binaha, merong nategi yung kamag-anak kasi nga hindi makapagpagamot, parang ganon. So parang nare-realize sila, kaya talagang nag-ready sila na lumabas. At saka yun nga sabi nila pa, baka ito na yung huling laban nila para sa bayan. Matagal naman silang lumaban kasi nasa service sila lahat. Diba? Tapos grabe ngayon, may bagong po si Attorney Balingog na sinasabi niya na parang lahat, yung AFP, basta lahat ng sandatang lakas ng Pilipinas ay monitor daw lahat ng mga call text nila ni Mike Defensor kasi nga pinagdudahan silang dalawa na pakanalang nila. Tapos yung nga, nakakausap din kasi nila si Saldico, si Kong Mike. Kaya grabe silang pinag-iinitan ngayon. Lalo namang kagagalitan ng mga tao at lalo silang mabibiso sa mga tao. Kaya ang daming umaano ngayon, sabi nila sa AFP, kumilos kayo para sa bayan, hindi para sa politiko. Yun ang pinakamasama dyan Si Browner, yan ang dapat isa pang, kung pwede lang kunin na rin ni Lord. Kasi sobrang sama niya Wala siyang puso sa bayan, sa ginagawa nilang yan. Hinahayaan nila. Grabe, so itong kay Chavit na to, hindi pa natin alam kung kailan yung sinasabi nilang rally. Pero tapos yun nga, may sinasabing hospital na naman daw si Bangag. Sabi ko nga, kapag yan ay oras na niya kahit anong gawin nyo.